Yun mga kaibigan, mga sir at saka ma'am, kaunting unawa din lang minsan sa mga ginagawa natin para hindi sayang yung pagpapa pagpapaganda ng ating kalusugan, pagre-repair. Panatilian natin na yung preventive. Kaya nga dito ako, prevention specialist. Ang aking purpose ay panatiliin yung prevention. Hindi porke may sakit ka, ginawa mo yung mga ganitong bagay na pagkain, tapos kapag gumaling ka, wala, balik na lang ulit sa dati. Wala yung prevention. Nawala. Parang nagpagaling ka lang, parang namahinga ka lang. Pero hindi tatagal, babalik ulit yung sakit mo. Tapos ang isang tinatarget ko, ang purpose ko talaga sa aking advokasya, ino-orient ko yung mga may sakit. Pero ang tunay na purpose ko ay para sa mga kabataan. Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, wag na matulad sa inyo na nagkasakit. Wala pa man silang sakit, ma-prevent na natin. May prevention na. Turuan na natin ang tamang pagkain, tamang pamimili ng pagkain, tamang pag-prepare ng pagkain. Tamang sasaayos ng kalusugan. Magandang gabi po. Ako po si Kuya Arvin, isang prevention specialist. Magsasama-sama tayo ngayong ilang minuto na talakayan at pag-uusapan po natin bakit nga ba napakahirap pagalingin ng mga sakit. Masarap yung juice na ininom ko. Fresh siya, mulberry with lemon and mint tea. Pinagsama-sama natin, ilinagay sa isang teapot. Bumawas ako ng hot tea at ngayon, ngayong gabi, na siya, cold na siya, malamig na siya at juice na siya. Kung ikukumpara natin sa mga kinasanayan na natin na binibili, na iniinom natin, syempre mas masarap 'yon kasi matamis. Yun yung hinahanap-hanap natin. Hinahanap-hanap ng panlasa natin ng dila natin yung lamig at tamis. Ito po medyo maasim siya. Yung tamis nito sakto lang kasi yung tamis nito galing lang doon sa prutas. Kung marami yung mga prutas na nasa lugar nyo, siguro pwede kayong mag-aral kung paano may preserve tulad ng pagde-dry. Maraming nabibili sa aftermarket na dry tulad ng mga ng mga herbal na naka-dry na siya. Actually, nagtitingin nga ako sa sa isang online shop ng mga dried na herbal at bala kong bumili yung tinatakal, yung wala sa tibag, yung tinatakal lang. Anyway, yung ating kwentuhan, yung ating talakayan ay naaayon sa ganitong pagkain, inumin na pinapakita ko. Ang kaugnayan nito, ito yung nagsisilbi na cleansing at the same time may hatid na benepisyong pangkalusugan tulad ng mga vitamins na nakakapagpatatag, lakas sa ating mga iba't ibang parte ng katawan, mga cells, mga organ at dito naka-design
ang ating katawan. Ano? Tulad ng mga sinasabi ko ng mga nakaraang vlog na ang sakit, ano siya, nakuha, nabuo sa lifestyle natin. At dahil sa lifestyle na yan, sa maling lifestyle na yan, yung pahirap na nararanasan natin sa ating katawan, posibleng maging chronic. At pag naging chronic yan, doon tayo nagsasuffer. Yun po yung isang dahilan kung bakit napakahirap pagalingin nung sakit. Bakit nagpapabalik-balik yung sakit? Kasi nga, chronic disease na siya. Ibig sabihin po, wala siyang kagalingan. Ang tanging pamamaraan lang, i-maintain yung kalusugan. Tulad siya ng mga diabetes, high blood, high blood, kasama dun yung stroke, di ba? Cancer, na napapahaba yung buhay, pero andun yung karamdaman. Yun yung mahirap sa chronic disease. Pagka ganun na yung stage na meron tayo, katulad ng sa akin sa anxiety na nagmula sa GERD. Yung GERD, chronic na siya. Palagian mo siya mararamdaman kapag hindi mo siya na-manage. Pero katulad ko, sinabi ko naman doon sa mga dati kong mga vlog na gumaling ako, ibig sabihin ng paggaling, tulad ng lagi kong pinapaliwanag, yung paggaling na sinasabi ko, na-manage. Kapag na-manage mo ang isang chronic disease, hindi ka na niya papahirapan. Although, katulad nung sa akin sa GERD, nakakaranas pa rin ako ng acid reflux. Kasi yung acid reflux ay isang reaksyon ng katawan kapag may ginawa kang sobrang stress, o sobrang yung sa pagkain, sobrang stress yung digestive system. Yun yung magiging reaksyon ng katawan. Ang kaibahan do sa GERD na naging problema ko, yung chronic na problema sa aking kalusugan, kapag nung dati na hindi pa ako gumagaling, talagang pinapahirapan ako ng sobra-sobra. Halos hindi na talaga ako makatrabaho, hindi na rin ako makalabas ng bahay katulad ng mga ibang viewers ko dito. Doon pumapasok yung anxiety. Although lahat ng mga sakit, kalakip nito ang anxiety kasi ito yung reaksyon ng katawan, yung takot. Takot, syempre unang-una, walang panggastos. Pangalawa, nakakahiya sa mga kasama. Pangatlo, ayaw mo mamatay. Ayaw mo magpahirap. Yun yung dahilan kung bakit pumapasok ang anxiety sa isang tao na nagkaroon ng karamdaman, lalo na pabalik-balik yung karamdaman. Talaga nakakatakot yan. Ang chronic disease kasi, halos lahat na nagkaroon ng chronic disease ay nagkaroon ng anxiety. Actually, yung pandemic dati, yung pandemic dati, kahit hindi sila tinamaan, nagkaka-anxiety. Takot normal sa tao yung natatakot. Yun yung dahilan kung bakit mahirap pagalingin ang isang
sakit na meron tayo. Ano? Kasi pag chronic disease, kapag hindi mo alam o hindi mo kilala yung sakit mo, mahirap i-manage. Ano? Kailangan kasi pag-aralan mo. Yun. Payo ko sa isang tao na nagdaraan sa ganitong karamdaman, anumang uri ng sakit meron ka, kapag ito ay pabalik-balik sa iyo, malamang chronic disease yan. Medyo lumala yung iyong karamdaman, at para hindi mo na ikatakot, tanggapin mo na aalagaan mo na yung sarili mo. Aalagaan mo na yung sarili mo. Ngayon, kapag nag-okay na yung karamdaman mo, naging normal ka, napagaling mo, ang pinag-uusapan natin galing pagka ganitong uri, yung chronic na, pinag-uusapan natin dito, namamanage. Namamanage mo na, nakokontrol mo na. Wag mo nang ibabalik yung mga nakaka-trigger sa iyo, lalong-lalo na syempre mamamanage mo lang ang ganitong mga uri ng sakit kapag nag-cleansing ka, katulad ng mga ginagawa ko. Kapag pinalakas mo o resistensya mo, kumain ka ng mga masustansya, gulay at prutas. Actually, yung gulay at saka prutas minsan nagkakamali dito yung mga kaibigan natin. Kasi ang alam nila, pagka gulay at prutas ang kinain, masustansya na. Pero may mga proseso ng pagkain, ng gulay at prutas na natatanggal yung good benefits para sa ating kalusugan. Yun yung halimbawa ay salad. Yung salad, kung ano-anong ilinagay mong dressing, tinanggal mo na doon yung good benefits para sa health ng ating katawan. Ang mangyayari lang doon, madali lang siyang tunawin ng ating digestive system, pero yung mga vitamins at saka sangkap yung mga natural chemical ng gulay o prutas, tinanggal mo na. Pinatay mo na. Kaya kung magpapalakas ka ng resistensya, mas mainam yung mga fresh na gulay na pwedeng gawing salad. Tapos ako actually meron pa ako dito, papakita ko sa inyo. Ito kasi yung ulam namin ngayon. May tira kami Ito, ginayat siyang pipino, may kamatis siya, may isang katutak na na paminta. Paborito ko kasi ang paminta. Meron siyang ginayat na tawag dito, labanos. Meron din siyang ubas. Meron siyang sibuyas. Sibuyas Tagalog yung linagay ko dito. Bawang at saka paminta. Yung luya. Tapos linagyan ko siya ng sukang tuba ang ginamit ko dito. At yun naman talagang ginagamit ko, yung natural na suka. Matagal na yun ang ginagamit ko. Linagyan ko ng rock salt, konting rock salt, at saka konting muscovado. Yun yung linagay ko lang dito. Yung refined sugar, matagal na rin ako hindi gumagamit. Kalimitan, pagka wala akong pambili ng muscovado, yung second class na muscovado, yung very dark, ang kulay niya. Tapos kung wala naman talaga yung raw sugar, yung raw materials, hindi na rin ako gumagamit ng wash. Kasi halos parang refined sugar na rin yun, yung parang puti. Yun yung ginagawa ko. Ito, fresh siya. Andyan yung mga vitamins.
Hindi yan pa yung mga vitamins. Ganun din sa prutas, gulay, prutas, dapat ganyan lang yung pag prepare natin, kasi ang purpose natin, palakasin yung katawan, ayusin yung katawan, i-repair yung katawan. Hindi naman purpose natin mabusog. Pero kung purpose natin mabusog, kahit ano kainin mo, kasi kabusugan lang naman yung hangad mo. Dito, hindi busog yung kahit hindi ka busog mahalaga, madaming mga benepisyo for a good health ang makuha mo. Yun yung purpose ng pagkain ng ganito. Pero yun nga, isa pa na pagkakamali natin minsan sa gulay, yung ino-overcook yung gulay. Kapag na-overcook yung gulay, tinanggalan din natin o pinatay na natin yung mga good benefits para sa kalusugan natin. Lagi natin tatandaan. Yun yung kung kailangan mong magpalakas ng resistensya, kailangan pag-aaralan mo din. Hindi yung basta lang gulay ito. Kalimitan, napapansin ko yan, maraming tao, naging mga kaibigan ko, kamag-anak ko minsan, lagi sinasabi nila para healthy yung kakainin, gulay. Minsan sa karinderya, bibili, dito ako para healthy, gulay. Pero nangingiti lang ako, natatawa lang ako. Paano naging healthy yung gulay na binili mo kung isang katutak na chemical naman yung kasama, tapos labog pa? Sa kukuha ng sa kukuha ng healthy. Ang purpose nun, ang good purpose nun para sa taong kumain, hindi mahihirapan yung digestive system. Mabilis siyang i-process, mabilis siyang tunawin. Pero yung benepisyong pang kalusugan, na compromise na, nawala na. Yun yung sinasabi ko na hindi lahat ng gulay, hindi lahat ng prutas nagiging masustansya. Naaayon pa rin to sa pagpoproseso ng kakainin. Kaya ako sa bahay, makakapagproseso ko ng maganda. Tsaka isa pa, kalimitan doon sa mga gulay at saka prutas na ginagawa nating salad, katulad nitong pipino, nitong kamatis, pa ba? Ayan, yung mga ganyang prutas, yung carrots, kung gusto ko din kasi isang araw bilang carrots. Hindi natin natanggalan ng balat. Kasi naandun pa rin yung vitamins. Madaming good benefits na makukuha doon sa balat. Ngayon, ang proseso niya, dahil yan ay commercial na binili natin, madaming sprayan ng mga chemical, hugasan natin mabuti. At kung maaari, ibabad muna natin sa tubig na may asin para humiwalay yung chemical dun sa pagkain natin. Yun mga kaibigan, mga sir at saka ma'am, kaunting unawa din lang minsan sa mga ginagawa natin para hindi sayang yung pagpapaganda ng ating kalusugan, pagre-repair, panatiliin natin yung preventive. Kaya nga dito ako, prevention specialist. Ang aking purpose ay panatiliin yung prevention. Hindi porke may sakit ka, ginawa mo yung mga ganitong bagay na pagkain, tapos kapag gumaling ka, balik na lang ulit sa dati. Wala yung prevention. Nawala. Parang nagpagaling ka lang, parang namahinga ka lang, pero hindi tatagal, babalik ulit yung sakit mo. Tapos, ang isang tinatarget ko, ang purpose ko talaga sa aking advokasya, ino-orient ko yung mga may sakit. Pero, ang tunay na purpose ko ay para sa mga kabataan. Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, huwag na matulad sa inyo na nagkasakit. Wala pa man silang sakit, ma-prevent na natin. May prevention na.
turuan na natin ang tamang pagkain, tamang pamimili ng pagkain, tamang pagpiprepare ng pagkain. Ano, tamang sasaayos ng kalusugan dahil nasa makabago tayong panahon, realidad na buhay, ang pagkain natin ay talagang loaded ng chemical. Kahit yung ating mga hinihinga, inhale, exhale tayo, yung ating sinasagap na hangin ay may mga chemical. Pero dito sa mga probinsya, iba-iba pa kumpara sa mga syudad. Yun lang mga sir at saka ma'am. Kita tayo sa mga susunod na video na ibabahagi ko. At alam kong makakatulong ito sa nakakarami o sa lahat sa atin. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo lagi.